ating tatay. Una po, pagkain sa akin, siyempre, a biological father. Sino po ba itong biological father? Definitely, refer to us the blood related. Yun po talaga tatay na siya na kabiyak ng nanay at nabuo dahil sa pagmamahal. Kaya po tayo may tatay. Tama po ba? Ako, bago ako naging asawa, bago ako naging nanay, may tatay po ako. Kaya yung tawag po doon is biological father. And we also have an absentee father. Sino naman po ito natin kinaklasify as absentee father? Ang absentee father po ay, ito po yung mga coaches, ito po yung mga teachers, mentor, church leaders, and other family members or friends. Pag sinabi po natin absentee fathers, these are the person who have a deep or wide impact po sa ating mga buhay. Actually, dito po marami tayong mga bata, marami niyang tawag, diba? Tatay, o si Brother Peter, usually narinig ko tawag sa kanya, Daddy. Daddy Peter. O, ako naman po si Tatay, Mas, o yung mga elder po natin, usually ang tawag po natin ay Tatay. O, di ba ba? Ang tawag po doon is absentee father. So, that literally means na kapag tatay ka, kailangan laging blood related. Meaning, kung ano po sino yung tao na medyo, o hindi medyo, yung may malaking impact po na ibibigay po sa inyo, we consider them as a father. Even po, tama po ba si Tatay Isinin? Di ba? Usually, ang tawag po na lahat ng mga kabataan sa mga matatanda o sa what yan po natin matatanda at nakaka-offend po. Sa mga elders o sa mga medyo mature na po, ay ang tawag po natin ay tatay. Amen po? Tama ba kay Kibis? Why ay? Tawag natin ay tatay. So therefore, there are absentee father. So yung father image po ay nakikita po natin sa kanila. So they are called absentee fathers. So, kapag na sinabi ko sa inyo kanina na medyo pabigat po, no, ang responsibilidad na kinakaharap ng ating po mga tatay. Una po, yung haligi ng tahanan and the head of the family. So, ninalaman po natin, what are the roles of the father? Basically, ideally, na role ng isang tatay. Ideally, yung kumbaga po, pagkatatay ka, dapat ito po yung mga qualities or yung mga responsibilidad na kanila po pinakaharap. Ilan lang naman po ito, samahan po ako, samahan po natin kung check po natin kung, ay, ganyan na natin po. Tama ba? Tingnan po natin kung nasa qualification o nasa sa mga numbers na yan o yung mga i-enumerate natin na qualities or responsibility ng mga tatay. Number one po, ang sabi po dito is spiritual leader. Ayan, spiritual leader. Ano po ibig sabihin ng spiritual leader? The most important job as a father is pointing your kids towards a personal relationship with our God through Jesus. Di mo ba? Po, no? Sabi ko sa Titus, he must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. Hindi po na refute yung ma-improve niya na tama po yung kanyang pinanampalataya. Tama po, di ba? Bless yung mga bata o yung mga pamilya na kung saan ako na nakakakilala o yung unang may personal na relasyon sa Panginoon ng mga tatay. Bakit po? Kagabi po, nag-attend po kami ng buro ni Tatay Emo. Ay, ganun din yung naging pamantayan. Di ba? So, malaking impact po para sa mga pamilya na isang tatay talaga isang matatag na spiritual leaders. So, ganun din po, ayan. Number 2 po. Ayan. Aside from being a spiritual leader, a loving husband. A loving husband. Bago po sila kasi naging tatay, di po ba, isa po na silang mabuting asawa. Sabi po dun sa Ephesians 5, verse 25, husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. So, gano'n po ang makikita natin yung pagmamahal, yung sobrang pagmamahal ng isang tatay. Kasi po siya yung pagiging panuntunan ng pamilya ng kanyang mga anak. Di ba? Blessed din
isang babae kung ang kanyang kabiyak o ang kanyang katuwang, ito po ang asawa ay katuwang. Katuwang sa lahat. Kaya bless po ang isang katulad namin mga nanay na mayroong asawa na makakatuwang sa buhay. Sabi ako, hindi ka pa kinakasal for richer or for poorer. In sickness and in health. Till death do us part. Di ba? So, ibig sabihin na a loving husband, katuwang sa lahat ng problema. Katuwang sa lahat ng mga pinagdadaanan. Kaya, bless po ako. Salamat at meron po akong konting testimony lang po sa segue lang po ako. Kasi ito po yung pagkakataon po na makapagbigay ng pasasalamat doon po sa aking better half. Sa aking pong husband. Kasi po siya talaga yung katuwang. Literal na katuwang. Kasi alam mo po natin na kapag nagtrabaho ka, ito ang nanay sa eskwelahan, nanay ka rin sa bahay. Ako po yung laba, lansya, sometimes linis ng bahay. Pero po, si Mr. pag uwi pa po ng bahay niya, galing po siya sa work, hindi yan, pagdating po ng bahay siya nag-uwi. O, diba? Yun po yung katuwang. In other words, happy. Share kayo sa mga responsibilities at sa mga household chores. Hindi po ibig sabihin na, nanay ka, bahala ka dyan. Diba po? So, bless po tayo mga nanay na meron po tayong mga kabiyak na katuwang po natin sa ating mga buwan. Ano yung mga pinagdadaanan. Next po, number 3. Bibilisan po natin, medyo mahaba-haba po ito eh. Konti lang po. Encourager. Ano po ibig sabihin ng encourager? Ang tatay daw po ay isang encourager. Sa Philippians 2 verse 1 and 2, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comforts from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one of mind. And of one mind. So, usually po mga tatay, siya yung number 1, at cheerleader po na ating mga anak. Di ba? Ang tatay po ang makikitaan natin na siya lang po sa ating po mga anak. Yun po yung napakalaki din pong contribution ng mga tatay. Meron po kasi tayong iba't ibang sitwasyon. Like, for example, dahil sa mga anak na lalaki. Di ba? Usually, yung mga anak na lalaki, kanina nag-confide. Kailangan ibahagan. Di ba? Kapag medyo awkward sila magsabi sa nanay, kanina sila nag-confide sa tatay. Di ba? So, usually, ang tatay ng takbuhan ng mga anak, when it comes to, dahil na pag-problema sa puso, o kaya sa anong bagay. Basta sila yung nag-confide, yung confidante ng mga anak natin. Tama po ba? At sila rin naman po yung nag-encourage. Sila yung nagbibigay ng mga good advices at syempre, yung makakatulong sa mga bata. Tingnan po. So next, number 4, a role model. Check po ba? Nakakailan siya na yung mga babies, yung mga anak. Taas na yung mga anak! Taas! Yung mga anak dito na may tatay. Yan. Check niyo kung ano dyan lahat yung mga qualities o yung mga role na ginagampanan ng tatay. Ano po sabi niyo sa role model? Sabi po sa Proverbs 22:1, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Ano po? Usually, ang mga tatay sabihin, hindi yaman ng mundo o yaman ang magpapamani. Ano po yung sabi niya ng magpapamani niya? Yung good name, yung character, yung parang kredibilidad niya bilang isang tao. Dapat sinabi Brother Peter, pag tinapin si Brother Peter, ang nasasakay, a good man, a good father, di ba? Yun yung maipapamana niya sa kanyang mga anak. So sabi ko ay mas mainam pa yung pangalan, yung kredibilidad na ibibigay ng tatay, yung pangalan na ibibigay ng kanyang tatay sa kanyang mga anak. Hindi anong yaman sa mundo. Kasi
yung reputation na yon ay may pamamana niya sa anak, kaya maaaring dalhin ang kanyang mga anak at iingatan ang kanyang mga anak. Amen po? A role model. Katulad na naman po, biblically, si David po ay isang role model. Bakit po? Kung mababasa po natin sa Kings, kung naisa-isa po natin yung mga Kings na nasa Bible, ay ang lahat ay naging pamantayan nila ay si David. Tama po, no? Dahil si David po talaga yung mga sumunod sa kalooban ng ating man. Sabi nga, a man after God's own heart. So, yung bilang tatay, biblical talaga si David yung kakikitaan. At sa lahat ng salita niya, lagi na hinahanap ng Diyos yung katangian ni David po. So, a role model. Mabigat po, no? A role model kasi ikaw yung magiging pamantayan ng mga anak mo. Ikaw yung magiging pedestal o titingnan ng mga anak mo para sa kanyang paglaki. Meron po ako napanood na video ng isang tatay. Actually, isa po siyang kilalang artista. Si Cesar Montano. Kasi ang kasama niya anak ay nag-suicide. Diba? Tinanong siya ng reporter, yung i-interview sa kanya. Ano kaya naging problema? Bakit nagawa na anak mo yung bagay na yun? Ang sabi ni Cesar Montano, kasi wala ako sa tabi niya. May mga panahon na kailangan niya ako, ay wala ako sa tabi niya. Inisip ko kasi, ang inisip niya daw, ang kailangan niya ay mag-provide ng pangangailangan ng kanyang anak. So, hindi niya na-assess, hindi niya na tingnan, na meron pa lang pinagdadaan ng mabigat yung kanyang anak. Kaya nakulit niya. Kaya sabi niya, hindi ako naging magandang halimbawa kasi sa aking anak. So, gano'n kalaking impact ng mga tatay sa mga anak. They look after them. Sila yung tinitingnan ng mga anak. Sila yung mga nagiging, di ba, yung mga bata, usually may mga kilala mo, may mga paboritong mga heroes, di ba? Mga cartoon na character heroes. Number one, bago magkaroon sila ng ganun cartoon character, number one na kanilang heroes o yung kanilang tinitingnan ay ang kanilang mga nanay. Yan po, a role model. Ano pa po? Number 5, a father is a dreamer. Papanagilipin, ano po? A dreamer, sabi po dito sa Psalms 127, verses 3 and 4, children are the gift from the Lord. They are the reward from Him. Children born a young man are like arrows in a warrior's hand. Ang sabi po dito sa Psalms na to, ang anak daw po ay isang bigaya. Di ba? Nung naalala ko, nanganak po ako noon sa aking pangalan, iba po yung ngiti ng tatay kapag nahawakan na niya yung kanyang anak. Di ba? Iba yung joy, iba yung fulfillment ng isang tatay kapag nakita nila o naalaga na hawakan nila yung kanilang sa isang anak. Tingin po nila doon ay isang regalo buwan sa ating Panginoon. For sure, ang bawat tatay po walang hinangat na hindi maganda para sa anak. Tama po? Lagi ang dreamer ng mga tatay kasi ang lagi nilang hinahangad, what's the best for the children? Na po yung magandang kinabukasan. Kaya nga sila nagtatrabaho, nagpupursige para maibigay yung pinakamagandang kinabukasan sa mga anak. Kaya mga anak, yun yung tingnan natin lagi everyday na ginagawa ng mga tatay natin. Na talagang yung araw, sabi nga naman ng aking asawa yung sa kanyang tatay, yung araw ginagawang gabi, yung gabi ginagawang araw. Pero ang dali, ano kaya, ibig sabihin hindi na sila uwi na bahay para lang i-provide, para lang maibigay yung pinakamainam o pinakamagandang kinabukasan sa kanyang mga anak. Kasi ang hinahangad nila, ang hinahangad lagi ng mga tatay ay ang makabubuti at magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak. Usually, di ba, yung mga anak ko magiging ganito to, magiging doktor to ba ng araw? Di ba? Yung mga tatay, kumbaga, napupulsin nila kagad kung ano yung mga gusto nila. Naghahangad sila para sa ikapunag at ikagagin ng buhay ng kanilang mga anak. And then, number 6,
yung tatay ay isang mentor. Encourager and a mentor. Halos synonyms po sila. A mentor, bakit po mentor? Sabi po dito sa Deuteronomy, paalala po sa mga tatay, paalala po sa bawat isa. Ang mentor po, ang sabi dito, Deuteronomy 6, 7, and 9. Yung Living Translation, repeat them again and again to your children. Repeat again and again. Repeat ito. Yung word of God, yung aral na tinuturo sa atin ng ating Diyos. Talk about them when you are at home, and when you are on the road. When you are going to bed, when you are getting up. Tie them to your hands and wear them on your foreheads as reminders. Write them on the doorposts of your house and on your gates. Ito po yung paalala lagi ng tatay, di ba? Lagi na a mentor. Pag sinabi po natin mentor, sila yung nagtuturo. Sila yung unang nagpapaalala yung mga tama at hindi tama. Di ba? Sila yung unang nakakita kung alam na mali na yung ginagawa ng kanilang mga anak. Bakit? Pag sinasaway o pinagsasabihan, hindi ko sabihin ka o pinagagalitan, hindi ko sabihin yung galit na o hindi ka sinabahan o pinapalo. Ano ba ibig sabihin ng palo? O kaya pag nasasaway yung mga anak. Ano ba ibig sabihin ng mga anak? Discipline, no? Gusto na kayo disiplinahin. Gusto na kayo mapabuti. At yung mga aral na natutunan din namin sa mga tatay at sa mga magulang natin, ipinapasa lang din namin sa inyo. Diba? So, ibig sabihin, pag hindi nakakalitan, hindi nabubuhaan, o hindi natatawag sa isang room para usapin, ibig sabihin, concern na ang mga tatay sa inyo. Tama po? Na gusto nila ay, kayo ay maging isang mabuting tao sa inyong paglaki. Amen? Ang mentor. Sino pa ba una natin dapat na magturo? Kapitbahay ba? Siyempre hindi, di ba? Yung mga magulang, yung tatay, yung nanay, ang una magtuturo ng tama sa ating mga anak. So, yun yung gusto nilang mangyari. Kaya minsan napakasabihan o minsan napapalo pag medyo hindi sumusunod. So, a mentor, ibig sabihin, sila yung una natin picture. Amen? Next, number 7. Yan. A good provider. Amen? Totoo naman po, di ba? A good provider. Ang katulad na ng haligi ng tahanan, sila kasi yung breadwinner. Sila yung nagpo-provide ng mga kailangan na ating kumpanya. Sabi mo sa 1 Timothy 5:8, anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than unbelievers. Grabe na po ang description, no? Kung sino man po yung mga ama na hindi daw po nagpo-provide sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga anak, ay masahol pa daw po sa tinatawag na unbeliever. Ano yung unbeliever? Hindi nakakilala sa Diyos. Bigat po, ano? But for sure, yung mga tatay po na narito, taas na ako mga kamay ng mga tatay, yung mga dilitig ng mga tatay. Sige po, kung kayo yan, arawin po ngayon. Ayan. Be proud na kayo po ay a good provider. Amen po? At ang mga nanay at ang mga anak ay po sa nagpapasalamat dahil nga po sa inyong pagpupulisige at pagsusumikap na maibigay ang pinakamainam at pinakamabuti para sa pamilya, para sa kanyang mga anak. Na talaga naman kahit na dugot pawis talaga dugot pawis na inilalaan ng kanilang lakas para po ma-improvide sa kanilang mga anak yung kanilang mga pangangailangan. So, yes po, meron po tayong 7. Okay, is that ba? Check. Praise God. Di ba mapalad yung mga pamilya na mayroong ganitong mga klase na nagagampanan ng mga tatay na yung kanilang mga role bilang isang tatay. Diba? Ideally, yun po yung mga role ng isang tatay. Good provider, a spiritual leader, encourager, mentor, yun po yung talaga yung mga ideally. What if po hindi? What if it is
ba? So, may ilan sa mga qualities na yun na nakikita o role ng sandali na hindi nagagampanan. But still, tatay pa rin natin sila. Amen? And take note, lagi nyo tatandaan, hindi sila nagkataon lang o hindi nagkataon na sila yung naging tatay ninyo. May purpose. Kung hindi ba sila ganun responsible follower, maybe meron gustong ituro sa inyo ng Panginoon. Ako nagpapasalamat ako sa tatay ko kasi hindi man ganun. Lahat, hindi na nandoon yung qualities ng isang tatay. And yet, thankful ako kasi hindi ako magiging ganito kung hindi ganun yung tatay ko. Amen? So, bawat sa mga bata o mga kabataan, maging thankful pa rin tayo kung ano man. Kung hindi man sila ganun ka-perfect, kung hindi man ideally ganun yung mga qualities na nakikita natin sa ating mga tatay. May purpose. Amen? And meron pa po ano to, pati na lang po to. Acronym po ng Father. For sure, bawat isa po yung mga acronyms din po. Isa-isingin po natin naman yung mga characteristics at good qualities of a Father. Kasi po hindi na magkakampanan po yung goal ng isang tatay, hindi po sila magiging ganon o hindi sila magiging godly Father kung wala yung mga qualities na doon. Ano po yung number one? Una po sa lahat ay ang God-fearing. Kaya ako spiritual leader, di po ba? Dahil siya ay may takot sa Diyos. Kung ang tatay may malaking takot sa Diyos, sabi po sa Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. So kung mga tatay natin ay kakikitaan natin na may banal na magkatakot sa ating Panginoon, siya mismo ang magiging role model, siya mismo ipapakita niya sa kanyang mga anak na masama yan. Praise God. Dahil nga po, hindi sa pamilya namin nagiging mukhang yung word, yung bad words. Kaya yung mga anak din po namin, hindi ba naman po namin narinig, nagmumura ka, dapat hindi ko rin sinasabi. Di ba ba? Dahil yun ang tama. Sabi nga, di ba, the fear of the Lord is to hate evil. Ayaw ng mga tatay ang mga gawing masasama. So, yun po yung number one, God-fearing ng ating mga tatay. Ano pa po? Letter A, applies God's word. Ayan. James 1, verses 22 to 25, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Do what it says. Kung ano po yung mga napapag-aralan, ano man po yung nagpapag-aralan na-acquire ng mga tatay sa pag-aaral ng kanyang salita, dapat daw po ay i-apply. Amen po? Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. 24, and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently in the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they said, what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Praise God. Ito ba? Action man ang mga tatay. Sabi nga, walk the talk. Kung ano po yung kanyang sinasabi, kung ano po yung kanyang pinapangalan sa kanyang mga anak, dapat po nakikita ng mga anak na i-apply niya sa kanyang buhay. And then never be, wala pong never be thankful, grateful, mapagpasalamat. Hindi na po ako nakapag-pray. Tama po ng mga tatay, di ba? Mapagpasalamat sa lahat ng mga pagpapala. Sabi po sa Philippians, sa latanda ko ng Philippians, give thanks in all circumstances. Ganun po dapat ang mga tatay. Naman po yung mga troubles, ganun pa rin. Pinapakita natin sa mga anak na maging mapagpasalamat. Thankful and grateful sa lahat ng mga blessings na tatanggap. Letter H. Ayan. Letter H, humble. Humble in Proverbs 22 verse 4, humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life. So, yung tatay po muna natin ang kakakitaan ng humility o pagpapakumbaba. Ano po? Katulad ni Jesus na kahit na siya'y anak ng Diyos,
ay talaga ng mga inabot tayong mga unworthy na mga anak. Di ba? So, ganoon din ang mga tatay. Letter E. Ano po yung letter E? Even-tempered. Synonyms po ng even-tempered is patience. Ayan. Proverbs, sabi sa Proverbs 14:29, whoever is patient has great understanding. But one who is quick-tempered displays folly. Ang mapalad yung mga bata na yung kanilang mga tatay ay napakapasensyoso, na hindi agad na mamalo. Kaya nga po sa Ephesians, di po ba, ang paalala po ng Bible sa Ephesians 6:4, sabi doon, fathers, do not make your children angry, but raise them with kind of teaching and training you learn from the Lord. So, yung patience na pinapakita ni Jesus, ganoon din yung patience na pinapakita ng mga tatay sa kanilang mga anak. And last, ano po yung last? Righteous and responsible. Dinoble ko na po, yan. Righteous and responsible. Halos yung names naman po sila. Sabi po sa Psalms 34:17, the righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. So, alam naman po natin na kapag ang righteous, ang isang tatay, isang righteous, o yung responsible father, alam naman po natin yung magiging buhay nito. Usually, po ba, pagka, ang tatay ay responsable, ay, okay lang talaga na responsable yan kasi yung kanyang mga anak nakikitaan din. So, ganun po yung kalaking impact na nagagawa po ng isang tatay. Ayan. And last, ito po yung pinaka-reminder po sa atin. Sabi ko ako kanina, walang perfect father. Di ba? Ideally, meron tayo mga ideal father na ilan ay nagagampanan ng mga kanilang mga roles at nandun sa mga binasa natin o napag-aralan natin yung mga ilang characteristics ng isang ideal father. But still, walang perfect. Walang perfect father na gano'n ka-perfect. But, meron po tayong isang perfectong ama. At pinapaalala niya po sa Mateo 7:11. Dito po ako magwawakas. Kaya po, paki-flash na po kasi hindi na ilagay sa PowerPoint. Sabi po dito sa Mateo 7:11, kung kayong masama ay marunong, kayong masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Sa ibang version po, kung kayo nga, bagamat masama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Na kaya magbigay na nasa langit na nagbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa kanya. Amen po? Kung wala po tayong ganun perfect Father, pero meron po tayong perfect Heavenly Father na siya po talaga yung pinaka-ultimate example po ng isang perfect Father. Kasi imagine, yung katulad nga po yung sinabi ko ni Pastor Joby, unconditional love. Yung binibigay niya po. Doon mga earthly father natin, unconditional love yan din po sila. Pero yung perfect love na makukuha po natin, ay tanging sa Diyos ang po natin makukuha. Amen? At bless po tayo dahil po tayo nakasumbong sa presensya po ng ating po Panginoon. Ay nararanasan po natin yung lahat ng biyaya na nagmumula po sa ating perfect